So, alamin naman po natin yung sitwasyon sa EDSA Magallanes na nalubog po sa baha dahil po sa pag-ulan at ilang motorista ang naperwisyo roon. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Pia, maagang perwisyo ang idinulot ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga motorista dito nga sa Makati, partikular dito sa may EDSA Ayala at sa EDSA Magallanes. Pasado alas 7 kaninang umaga, Pia, ay halos zero visibility ang mga kalsada dahil sa napakalakas na ulan. Ang mga sasakyan hindi na pinapatuloy sa Ayala Tunnel dahil pag-ahon nila rito tiyak daw na baha ang kanilang susuungin. Sa halip na dumiretso, pinadaan na lang ang mga sasakyan sa Ayala, McKinley at C5. Nagmisto lang parking lot at waiting shed naman ang ilalim ng Ayala MRT southbound. Sarami ng mga sasakyan at pasahero na stranded. Nagkaroon ng bottleneck dahil nagka-counterflow ang maliliit na sasakyan. Hindi raw kasi kakayanin ng mga ito ang taas ng baha sa Magallanes. Ang mga papasok pa sana sa trabaho, uuwi na lang daw. Pero ang hindi nila matiyak ay kung anong oras sila makakasakay. Sa EDSA Magallanes southbound hanggang tuhod ang baha na ating inabutan. Pero ayon sa mga traffic aid ng kalapit na subdivision, umabot pa ito hanggang Baywang mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Bagaman bumaba na ang baha, hindi pa rin makausad ang mga sasakyan. Ang ilang pasahero lumusong na. Pasado alas 9 ng umaga na magsimulang makadaan muli ang mga sasakyan papunta sa Alabang at Baclaran. Pero iyong mga pupunta ng Bikutan ay hindi makadaan sa Pasong Tamo Extension dahil sa hanggang Baywang na baha sa Magallanes Interchange. Halos walang nangahas na dumaan sa naturang kalsada. Ang problema, nakasusulasok din ang amoy ng baha at naglutangan na ang mga basura. Pia, yung ating live video sa ngayon ay yung Makati o yung Magallanes Interchange na nasa aking likuran. Ito yung tinutukoy natin kanina na hanggang Baywang yung taas ng baha. Pero sa mga oras na ito ay wala nang ang baha dyan at nadadaanan na ng light at maging ng mga malalaking sasakyan. Ito ay dahil kanina mga around 10 o'clock in the morning ay mayroong mga motor pumps na dumating para sipsipin yung baha sa bahaging ito. Pero ang problema nga ng mga nagtatrabaho rito at maging ng mga dumadaan dito sa may Magallanes Interchange, kapag lumalakas ang ulan, kahit nga raw walang bagyo, ay talagang mabilis tumaas ang baha dito. Pia? Victoria, yung video mo ngayon, mukhang hindi na masyadong maulan dyan at parang mas maaliwalas na ang panahon ngayon kumpara kanina nung rush hour. Tama yan, Pia. Kanina talaga mga between 7 to 9 in the morning. Malakas talaga yung pag-ulan dito at yung kalangitan ay talagang madilim. Pero sa kabutihang palad naman, around 10 a.m. ay naging maayos-ayos kahit papaano yung lagay ng panahon at pabugso-bugso na lamang ang pag-ulan dito sa may EDSA Magallanes. Pia? Victoria, kasi kanina nabanggit mo, no, yung iba doon, mga papasok sa trabaho, ito yung mga nagtatrabaho sa mga private offices na hindi kinansela ang kanilang opisina or ang kanilang pasok at bumalik na lamang. So, ibig sabihin, may ibang mga tumuloy at posibleng mamayang hapon, pag nagsiuwian na, gano'n na naman ang magiging sitwasyon. Tama ba? Tama yan, Pia. Siguro medyo nagulat lang din yung ating mga kababayan dahil ang akala nga nila ay dahil i-declare na may pasok yung mga private offices ay kaya naman na makapunta sa kanilang mga opisina. Pero dito pa lang sa Makati, Pia, nakita natin na hindi talaga accessible yung mga daan dahil yung mga maliliit na sasakyan bumabalik na lamang sa kanilang pinanggalingan dito sa may norte at maging yung mga bus na medyo natatakot na dumaan dito sa may mga bahagi ng kalsada dahil nga baka hindi rin kayanin ng kanilang mga sasakyan at mamayang hapon kung biglang lalakas pa ang pag-ulan ay maaaring maging ganito rin ang sitwasyon dito sa ating mga kalsada. Pia? At kanina yung nakita namin video, Victoria, nasa MRT ba kayo nun? Tama yan, Pia, kasi kanina dahil nga hindi makausad yung mga sasakyan mula sa Ayala hanggang sa Magallanes ay minabuti na lamang natin na sumakay sa may MRT dahil yun yung alternative na pwede nating gawin para nga marating itong EDSA Magallanes. At yung ating mga kababayan na minabuti na rin lang na mag-MRT dahil nga hindi accessible itong EDSA kaninang umaga. Pero napansin din natin, Pia, na hindi ganoon karami yung ating mga kababayan na nag-MRT dahil mas marami pa rin sa kanila ay kailangan nga bus ang kanilang sakyan. Pero dahil nga hindi madaanan itong EDSA kanina, ay minabuti na lang din nila na maghintay na lamang hanggang sa kaninang alas 10 ng umaga. Pia? Actually, yung nga sana tatanungin ko sa Victoria kasi parang medyo maluwag, no, yung sinakyan yung bagon ng MRT. Isipin ko sana na mas maraming sasakay ng MRT dahil hindi sila makadaan dun sa baba. Pero yung operasyon ng MRT tuloy-tuloy pa rin. Walang naging aberya.
Tama yan, Pia, wala namang naging aberya dito sa operasyon ng MRT at marahil siguro ay hindi na rin pumasok yung ilan sa ating mga kababayan dahil baka baha na rin sa kanilang lugar, bagaman nire-require na sila na pumasok sa kanilang mga opisina ay nagstay na lang sila sa kanilang mga bahay para na rin sa kanilang kaligtasan at maging sa kaligtasan na rin ng kanilang pamilya at ng kanilang mga ari-arian doon sa kanilang mga bahay. Pia? Okay, sige Victoria, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Si Victoria Tulad po nag-uulat live mula sa Makati.